Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang aming kalooban ay lagi mong hubugin sa pagganap ng mga mabubuting gawain upang sa aming pagpupunyaging kamtin ang iyong bigay, mapagsikapan naming sapitin ang pagkabuhay kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Matapos tumigil sa Antioquia ng kaunting panahon, si Pablo'y muling naglakbay. Ginaygay niya ang mga bayan sa lupain ng Galacia at Phrygia at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad. Dumating sa Efeso ang isang Hudyong nagngangalang Apolos na ipinanganak sa Alejandria. Mahusay siyang magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangangaral at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit ang binyag na nalalaman niya ay ang binyag ni Juan. Siya'y walang takot na nagsalita sa sinagoga ng mga Hudyo. Narinig ng mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apolos. Kaya't isinama nila ito sa bahay nila at dooy ipinaliwanag na mabuti ang bagay na hindi pa niya alam tungkol sa daan ng Diyos. At nang ipasya niyang tumawid sa Akaya, pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob. Sumulat sila sa mga kapatid doon na malugod nilang tanggapin si Apolos. Pagdating doon, malaki ang naitulong niya sa mga nananampalataya sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Sapagkat walang magawa sa kanya ang mga Hudyo sa hayagang pagtatalo. At mula sa mga kasulatan ay pinatunayan niyang si Jesus ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng kansanglupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sasama ang madlang mga pamunuan ng lahat ng bansa sa sandaigdigan. Ang mga sandata ng lahat ng kawal, lahat ay sa Diyos na hari ng tanan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan.
Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinhaga, subalit darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng gayon. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na yaoy, hihingi kayo sa Kaniya sa aking pangalan, at hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo, sapagkat iniibig nga kayo ng Ama. Iniibig niya kayo sapagkat ako'y iniibig ninyo, at naniniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Ako'y mula sa Ama at naparito sa libutan. Ngayon aalis ako sa libutan at babalik sa Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ako'y mula sa Ama at naparito sa libutan. Ngayon aalis ako sa libutan at babalik sa Ama. Mga kapatid, bukas ating ipagdiriwang ang dakilang pag-akyat ng ating Panginoon, no? Ibig sabihin, malapit na o tapos na ang kanyang pamamalagi sa lupa. Siya ibabalik na kung saan siya nanggaling. Sa ating ebanghelyo ngayong araw, napakinggan natin ang tungkol sa paghingi ng anumang bagay sa ngalan ng ating Panginoon. Sa mga nakaraang ebanghelyo, madalas bigyan diin ito ng ating Panginoong Hesus, na ang kanyang mga alagad ay may karapatang humingi sa kanyang Ama sa pamamagitan ng kaniyang panalangin. Siguro'y maganda nating pagnilayan ano nga ba ang mga nilalaman ng ating mga panalangin. Ano nga ba ang nilalaman ng ating mga pagsusumamo sa Diyos, lalong-lalo na sa mga panahon na tayo ay naghihirap o may kinaharap ng problema. Minsan sa buhay natin, hindi natin kailangan baguhin ang desisyon ng Diyos sa mga ating mga panalangin. May mga panalangin tayo na kailangan tayo mismo yung magbago. Yung puso natin ang kailangan magbago. Kailanman, dapat ang ating mga dinarasal ay hindi upang baguhin kung ano ang iniisip, kung ano ang pinaplano ng Diyos sa atin, kundi tayo mismo yung sumunod sa kung ano ang plano ng Diyos. Mga kapatid, alam ng Diyos kung ano ang ating pangailangan. Alam ng Diyos kung kailan niya ito ibibigay. Alam ng Diyos kung ano ang ating kailangan. Minsan talaga, kailangan lamang natin maglambing sa Kanya. Siguro'y bilang mga anak, tayo ay naglalambing sa ating magulang na minsay pagbigyan ng ating mga gusto. Alam ng Diyos kung ano ang Kanyang ibibigay, pero hindi rin masama na tayo ay maglambing sa Kanya. Yung bang ating dinarasal, talaga bang ito ay para sa ating ikabubuti? Yung bang hinihingi natin sa Diyos, talaga bang ito ay para sa ating kapakanan? Iyon dapat yung ating magandang pagnilayan ngayong tayo ay nagdiriwang ng Santa Misa. Dapat bang ang ating mga panalangin, ang ating mga hinihingi sa Diyos, talaga bang ito ay kailangan natin? Kasi malaki ang pagkakaiba ng gusto sa kailangan. Kapag kailangan natin, dapat ang Diyos ay maibigay ito sa atin. Dapat ang Diyos ay
masabi natin sa ating sarili na ito ay kanyang ipagkakaloob. Pero kung ito ay gusto lamang natin, siguro baka nga dapat nating baguhin ang ating mga panalangin. Mga kapatid, yung ating pagdarasal, yung ating mga hinihingi sa Diyos, nakakahulugan lamang na tayo bilang kanyang mga anak ay may matinding pangailangan. Tayo kanyang mga anak ay nakakaranas na matinding paghihirap. Kaya nga tayo humihingi. Ibig sabihin, hindi tayo mayabang. Ibig sabihin, hindi tayo nagmamalaki. Sa harap ng Diyos, tayo bilang kanyang mga anak ay walang may pagmamalaki. Yung ating mga pagdalangin, yung paghingi sa Kanya ng ating mga pangailangan, nangahulugan na minsan sa ating buhay, kailangan natin ng Diyos na handang tumugon sa ating mga pagluhog at mga panalangin. Alam po ninyo, sa aking pamamalagi sa dambanang ito, sa simbahang ito, na-realize ko na ang mga Pilipino ay sakitin. Ito yung ating madalas hingin sa Diyos, magandang kalusugan. Kaya yung inyong pagparito, mga kapatid, tayo ay mga sakitin. Tayo ay mga sakitin, hindi lamang siguro sa pisikal, kundi lalatigit sa espiritual. Nangungulila tayo na paggalingin tayo ng Diyos sa anumang sakit na meron tayo. Kaya yung inyong paglagi rito, pagpunta sa dambanang ito, hindi dahil iba yung Diyos sa inyong mga parokya, hindi dahil iba yung Diyos yung inyong sa inyong mga simbahan, kundi yung inyong pagpunta rito, pagkapakita ng inyong pagmamahal, hindi lamang sa ating patron, Santo Padre Pio, kundi sa Diyos. Siguro'y yung inyong paglagi rito, pagpunta rito, ay sumisimbolo na kayo ay nanlalambing sa Diyos. Sapagkat alam natin na ang Diyos hindi tumatanggi sa mga bagay na kailangan natin. Kaya sa pagdiriwang ng Santa Misang ito, ipagdasal natin yung mga bagay na kailangan natin. Hingin natin sa Diyos yung mga bagay na sa alam natin magpapaunlad at magpapalalim ng ating malalim na relasyon sa ating Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming sa iyo, naming iyo sanang kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging na iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya,
Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sa muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng nakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming ang pagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan. Nang ginawa namin sa pag-alaala ng anak mong mahal, na nag-utos si pagdiwang sa huling hapunan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrolcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi. Di man karapat dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.